dinidiscredit itong mga Marines. Dahil sinasabi nila fake news itong mga Marines dahil hindi naman daw sila lahat Marines. Okay? So, pinost yan tapos isinagot po ito ni Attorney Baligod na kanina naman sa interview namin sinagot niya rin. So, i-explain po natin ano ang style nila. Eto, basahin muna natin ha. Sabi ng News 5, hindi naging miyembro ng Navy. So, hindi naging member ng Navy. Title parang all caps. Hindi naging member ng Navy. Kinumpirma ng Philippine Navy na dalawa sa mga individual na ipresenta sa press conference ni Attorney Baligod ay hindi kailanman naging miyembro ng Navy o Philippine Marine Corps. Habang ilan naman ay na-dismiss and may dishonorable discharge. So, makikita natin, di ba? Sinisiraan agad yung mga Marines. Ganyan po lumabas yan eh. Hindi lang po sa News 5, pati doon sa mga trolls, pati doon sa mga so-called geniuses, political analysts, especially galing sa Pinklawan. Yan na siya, fake news yan! O, kita mo? Naku, hindi ko nababanggitin. Nag-focus siya doon sa mga Marines. Tingnan nyo, dyan pa lang, na-discharge. Yung dalawa, hindi naman Marines. Fake news. Tuloy natin. Kasunod, yan ang paglalantad ng mga nasabing individual na siya raw naghatid ng kickback sa mga opisyal na gobyerno. Kabilang umano, si President Bongbong Marcos Jr. Inimok din ng Navy. Ito yung statement. Hindi ko alam kung pinilipit lang ang liig ng Navy di ba? Pero nagbigay sila statement. Of course, they will do that. Sinabi nga din na ni Attorney Baligod na syempre, pag nasa serbisyo ka, hindi mo pwedeng talikuran basta-basta ang gobyerno. Pero on their personal, ay nagugustuhan nila yung ginawa nitong mga Marines. So, hindi po kasalanan ng Navy ito, kailangan nilang gawin. Kaya lang, ginagamit ito ng mga trolls, ng ibang mainstream media, or ng mga ibang political analyst para i-discredit yung mga Marines. Sabi, hinimok din ng Navy ang publiko maging mapanuri laban sa maling impormasyon at iginigiit na mananatili itong profesional, non-partisan at nakatuon sa pagtatanggol sa soberanya ng bansa. So, parang sinasabi dito na mapanuri tayo sa maling impormasyon. So, naglabas sila ng hindi lahat Marines, yung iba discharge, tapos kinonect nila doon sa maling impormasyon. Kaya nga, sagot ni Levito Baligod, nasa affidavit naman ng mga dating sundalo na dalawa sa kanila ay sa Philippine Army. Sundalo yung dalawa ha. So ano ngayon kung Marines o sundalo? Di ba? Yun naman ang issue dun eh. Ang issue, nag-deliver ba ng maleta? Yan yung pinupunto ni Baligod. At 16 ang dating Marines. Kaya mali po yung mga naunang aligasyon. Di ba? Kung ang punto dito is pinilipit nila yung impormasyon na kunwari mali itong impormasyong sinasabi nitong mga Marines dahil hindi sila Marines. Di ba? Nakikita nyo kung paano nila pinipilipit. Again, lagi po nating tatandaan, balik tayo sa issue. Totoo ba na dinideliver yung maleta o hindi? Hindi kung gwapo yung Marines, hindi kung Marines ba sila, kung sundalo ba sila, diba? Kung Philippine Army ba sila, Air Force ba sila, Navy ba sila, or security guard ba sila? Hindi na issue yun. Issue, empleyado sila ni Saldico nagdi-deliver kay Bongbong Marcos. Nagdi-deliver kay Saldico, nagdi-deliver sa mga congressman. Yun ang issue. Doon tayo mag-focus. Di ba? Kaya nga sabi ko sa inyo na pinipilipit nila eh. Ayaw nilang puntahan yung issues kung totoo o hindi totoo na nagde-deliver ng maleta. Baka mamaya may lalabas na, ay, itong Marine na to bakla. Itong Marine na ito, dalawa asawa. Itong Marine na ito, mahilig sa chicks. Itong Marine na ito, nagpupuntang Pegasus. Baka mamaya doon tayo mapunta eh. Wala kaming pakialam kung anong pastime nitong mga Marines na to. Wala nga kaming paki kung Marines yan o sundalo yan. Ang importante, salute sa inyo sir. Dahil tinataya nyo buhay nyo, tinataya nyo pamilya ninyo para magsabi ng katotohanan. Kayo naman, focus kayo doon sa maleta, yung mga kayong pinaparatangan, hindi yung Marines, di ba? Kaya nagpapaikot-ikot itong mga ito eh. Well, balikan natin. May mga trolls kasi, di ba? Nakita nyo naman, sinabi ko sa inyo, ang tagal magbalita nung media. Inabot sila ng isang araw. Pinag-aralan muna. Nag-meeting siguro muna sila Bongbong Marcos or kung sino man yan. Tapos iisang sagot nila, hindi Army. Ay, hindi Marines. Hindi lahat Marines. At yung iba na-discharge. And so what? Hindi ka ba pwedeng mag-deliver ng maleta kay Bongbong Marcos kung na-discharge ka? Napaliwanag din naman yan. Panuorin nyo yung namin kanina sa SME9. Napaliwanag naman yan. Hindi naman yan na-discharge dahil may corruption issue. Na-discharge dahil may problema patungkol sa pinansyal doon sa pamilya. May mga nagkasakit, di ba? So,
ano po, magtulungan lang tayo. Ito lang naman ang sa akin, eh. Tulungan tayo na i-share natin ng i-share. Kaya nga ayaw namin tigilan ito, eh. 'Wag po natin titigil. This is the main issue. Ninanakawan tayo, harap-harapan. At hindi na po ito pagnanakaw. Alam niyo kung magtutuloy-tuloy pa 'to, 2 o 3 years na tuloy-tuloy na ganitong klaseng nakawan, babaligtad talaga ang Pilipinas. Kaya nga, tulungan niyo kami kung hindi ito nasi-share ng media, tulungan niyo kami mga vloggers, i-share ninyo. Sumigaw kayo sa social media na we want investigation, honest investigation. Yung totoo, hindi yung ayaw namin ng investigasyong ICI. Ayaw namin ng investigasyong Lacson. Yung totoong investigasyon. Walang sinisino. Walang fall guy. Walang excuses. Walang delaying tactic. Tandaan po ang hirap ng kalaban natin, mainstream media. Kung sila nga tinatakot na eh. May mga death threat na po. Ba't hindi po talaga ang laban?